Hi, Glenn. Welcome back Hi. again to the Welcome back to Mindset Mika. Yeah. Thank you so much for being here ulit. And for this special episode, sobrang quick booster for them. Yes. Especially na ilang weeks na lang. Siguro mga 2 or 3 weeks na lang by the time na na-release to. Oo nga. Let's go, guys. True. And alam kong alam na alam mo yan. Welcome to Mindset Magic with Mika, where we unlock clarity, courage, confidence, creativity, and connection so you can show up as your most expressed, most aligned, most unstoppable self. If you are ready to shift into your main character energy and design a life that feels as good as it looks, you're in the right place. I'm Mika Doria, your interior designer, your Mindset Magic Muse, branding goddess. Let's dive in. Without further ado, let's go. Let's Kinompare go. questions nila. So, ito yung first one. Nag-a-ask sila about long-term retention. So, paano daw ba mame-make sure na yung mga inaaral is magsi-stick talaga sila long-term? Hindi lang hindi lang for the day or for the exam lang. I guess gusto Mm, nila ma-maximize na yung review nila, dala nila hanggang professional path, I guess. What's gets. your advice? Ako, for me talaga, hindi ako nagme-memorize at all. As in, I hate memorizing stuff. Mas gusto kong iniintindi yung concept itself. Like, ayun talaga yung, I think yun naman yung key to understanding yung practice and any kind of practice naman. Yung hindi ka magre-rely sa memorization. Kasi for sure, Mm. makakalimutan mo talaga yan. Pero syempre, yung kailangan mong i-memorize, yung mga standards, yung mga yon, yung mga basic stuff na kailangan talaga kailangan mo talagang i-memorize by heart. Pero kung concept-wise, history, well, history, di ko na alam kung 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 maaaral niyo talaga lahat yon. As in, yung strategy ko lang talaga with Mm. history, intindihin kada era. Like kung ano yung kung tungkol saan sila, parang gano'n. Kaysa aralin, kabisaduhin lahat. Siguro yung pinaka-specific lang na parang tina-try kong alamin, yung mga nasa Quizlet, yung mga gano'ng Ah, kind of questions. Kasi for me, mas matututo, well, that's gano'ng kind of learner kasi ako. Mas natututo ako 'pag nagkakamali ako. So parang kunyari nag-Quizlet ako ta's nag-try ako mag-test na random test lang, yung parang yung Quizlet yung gagawa ng exam for you. mm. Tapos sasagutan ko, tapos kapag mali ako, oh, okey, at least alam ko mali ako dun, alam ko na yung sagot next time. So parang ganun ako mas nakakapag-retain ng information than just magbasa. Kasi hindi talaga Hmm. ako reader. As in, hindi ako reader. Gusto mo take agad ng exam 'no, Oo, tapos results parang gano'n? Ah, oo, tsaka ko aaralin. Para at least magsi-stick na sa mind mo kasi nagkamali ka dun sa item na yun. Parang alam mo na, kasi nagkamali ka dun, eh, gano'n. Gano'n lang, totoo 'yan Glenn 'no, parang yung mga ano, mga questions pa na nagkamali dun yun pa yung naalala mo talaga, 'di ba? 'di ba? Oo, oo. Kaya as in puro ako ano talaga, exam ng exam ng exam ng exam, tapos review ng mali. Tapos review ko rin yung siyempre yung tumama kasi mostly naman hinulaan ko lang, 'di ba? Oo. So, siyempre ire-review mo kung ano yung ano, kung bakit ka tama dun. Pero ayun nga yung parang sukatan din kung gaano kagaling mag-test. Kung Hmm, kung naitatama mo yung mga bagay na unsure ka talaga sa exam. Kasi if if goal nila aralin na yung buong stuff, parang mm. siyempre matututo ka talaga when you're practicing already. Di mo malalaman lahat now. So, what you can focus on is yung words. Di ba? Parang one step at a time. Pero siyempre, yung ano talaga, yung core talaga na dapat alamin mo, yung mga standards. Kasi parang, girl, parang di ka pwede pumunta sa professional world na hindi mo alam yung standards ng designs, di ba? Totoo, yun yung mga unchanging rin, eh. So, parang yung nakuha ko dun, itong weeks na 'to, it's your time for the pop quizzes, to check Mm. how much you know na. Yes, Assets oo. ulit.
Oo, Wow. maraming assessment hanggang sa mapapansin mo tumataas yung scores mo every time. Gano'n ako, eh, parang yun yung ano ko, eh, measure ko nun. Parang Hmm. siyempre magte-test ako, hindi ko naman alam kung as in literally walang basa-basa or anything. Ita-take ko lang tapos tapos kung ano yung score ko, okey, mababa. Tapos magte-take ulit ako ng another exam. Minsan may items na lalabas ulit, so alam mo na yung sagot dun sa ibang items or may ibang terms na familiar ka na kasi nasagutan mo na siya last time. So parang Mm. siyempre mag-i-improve din yung score mo. Tapos parang maraming gano'n hanggang sa maging enough na yung score mo para makapasa, parang gano'n. Yun yung goal ko Oo talaga nga. nun. Sumobra pa sa enough. Hopefully for all, gano'n. Oo. True. Actually, Glenn, meron akong ano, parang may concerns yung iba na, oh my gosh, puro top-notcher tips yung binibigay nila. Parang nape-pressure yung iba. Anong ma-advise mo sa kanila? Paano ba? Actually ako, hindi naman siya top-notcher tip kasi feel ko hindi pang top-notcher yung ano ko, yung strategy ko at all. Parang Parang sobrang if I push myself harder, siguro yun na yung pang top-notcher. Siguro I think sheer luck and strategy lang din talaga at na nag-work for me. Pero Oh. Mm. 'wag niyo na lang din talaga i-pressure yung sarili niyo to paano ba? Hindi, maling advice yun. I think i-pressure niyo yung sarili niyo na ibigay yung best niyo. Kasi kasi kung ano man yung kakalabasan nung result, at least you tried your best, 'di ba? Wala kang regrets na hindi mo ginawa yung ganito, ginawa mo yung ganyan. You give your best with what you have or with the Mm. resources that you have. So, try niyo lang yung best niyo as in. And Grabe gusto ko yun. Tama. oo, and Mm. 'wag lang din talagang like, bakit di ko alam, eh, kasi iba kasi yung pressure on different people, 'di ba? Parang sometimes pressure can be parang a disadvantage to others and some pressure naman na parang advantage siya. Ako, I always use pressure as an advantage for me. Parang kasi mas dun ako namo-motivate to do better. Kasi alam kong may pressure na nakalagay May sa sarili more. ko. Oo. Ah, totoo Pero yan. Kasi iba't ibang motivation rin eh, per person. So, know mm, yourself. yeah, oo. Siguro find something that will really push you Mm. to to show your best. Kasi gano'n din ako, parang minsan inaalala ko yung moments na, sobrang lusak ako, lusak, parang yung ano ka, yung nasa lowest point ka ng buhay mo na parang sometimes you want to prove others wrong or Mm. you want Mm. to show others na hindi lang ito yung kaya mong gawin, yung mga gano'ng kind of motivation, yung parang baka maka-help sa kanila. Well, ayun yung naka-help sa'kin, yung parang to show people na this is not just me, I can do this, I can do that, parang gano'n. Siguro find something that will really propel you upwards. Wow, propel. True. Propel. Propel sa passer's list. Pero totoo, parang use this time nga to, imbes na magpakain sa doubt, like Mm, recalibrate nyo why you're yes. taking it again, di ba? Build that Mm, confidence. mm. Wow. Okay, grabing support yon. So, next question. So, may iba na nako-confuse pa rin daw sa mga technical terms. So, meron ka bang tips sa, Anong technical terms? hindi ko sure exactly, pero sabi nila parang may ibang mga similar terms na nakakalito, na nakaka-overwhelm. Pero most of the time, magbibigay sila ng clue dun sa di ko alam, eh, parang gano'n naman 'no? Parang meron namang clues or Context clues parang eh, no? oo. So, you have to read between the lines and not just take them like by face value siguro. Kasi gano'n naman din yung sa interior design part natin, 'di ba? Parang True. tayo yung gagawa ng sarili nating problema, eh. Parang tayo di ko alam, parang gano'n tayo, 'di ba? Parang tayo yung ibibigay nila yung brief tapos Yeah, ikaw totoo. yung ikaw yung magka-come up ng isang specific
problem na kaya mong isolusyonan gamit yung interior design. So, Mm. parang gano'n, I think you should read between the lines. Totoo. Read between the lines. Tas try nyo i-contextualize as much as possible yung mga nakakalitong terms, Mm. gano'n. Para mas maging firmer lang on your mind na, okay yung fascia pala, ito yun. Sa ganitong Oo. context, ganito siya. Pero pag sa construction ito, 'di ba? Ayun. Mm. Siguro ano din, practice not panicking sa Okey. sa kasi may mga gano'n 'di ba, yung parang nagpa-panic sila kapag hindi nila kapag nagiging confusing na yung parts ng exam, yung parang Oo. naghahalo-halo na yung terms. Gets, kasi gano'n din naman ako minsan. Parang minsan maguguluhan ka, "Hala, shit, parang ang dami ng Hmm. naghahalo-halong stuff sa True. libro," 'di ba? So, siguro you have to ground yourself din na just hindi ka kasi makakapag-isip ng mas maayos kung kung maraming tumatakbo sa isip mo. So, try to calm yourself, ground yourself dun sa habang nag-e-exam ka and try to answer the exam as calm or as peaceful. Ano ba? Yun, Parang wag ka tama. oo, kasi 'di ba parang gano'n, eh, minsan kapag sobrang nagpa-panic ka, mas nagkakamali ka. Oo. Yung nerves. Mm. So, parang minsan ito na pala yung tamang sagot tapos dahil nag-panic ka iniba mo pa, 'di ba? Parang mga Mm. gano'n, oo. So, considering na na-mention mo na yung panic, ano bang masa-suggest mo para hindi sila mag-panic on the day of the exam? Like meron Hmm, ba silang kailangan i-avoid or 'wag gawin, kailangan gawin? um, well ako sa'kin 'to, para hindi ako mag-panic, ano talaga, like nile-let go ko na lang. Kunyari kunyari hindi ko alam yung sagot talaga at all, ile-let go ko na lang tapos, sasagutan ko na lang siya ng kung anong feel ko lang. Tapos ile-let go ko na lang, ta's hahayaan ko na lang, ta's gagalingan ko na lang sa ibang parts, parang gano'n. Parang Oo, tama, tama. mag-compensate ka na lang kung alam mong baka Mali. lumigwak ka dun sa ibang item. So, gawin mo na lang yung best mo sa iba kasi minsan talaga hindi mo na makokontrol kung ano yung lalabas sa exam and most of the time, hindi mo talaga alam kung ano yung sagot. So so Mm. kung saan yung hindi mo alam talaga, let go mo na lang tapos magdasal ka na lang na tama siya and then Ang galingan mo practical, gusto ko 'to. Oo. 'Di, Kasi tama. Hmm. para Kasi para hindi rin talaga mag-pile up yung panic mo habang nag-e-exam ka. Kasi hirap ng gano'n, eh. Kasi mas tatagal ka lalo. I mean, based true. on experience 'yan 'no? I-overthink na lang nila after the exam, as in Oo, after ng buong week. Kinabahan pa. let go mo na lang, oo. Ikaw ba after ng exam rin, as in ng buong exam week, ni-let go mo na lang yung Ni-let go ko na lang siya talaga. nangyari? Oo, as in sabi ko, ah, kung ano man yung lumabas sa exam, tapos na yun, eh, nasagutan ko na, eh. Yes, oo. Bakit ko pa siya poproblemahin now, gets? Kasi kung ano man yung lumabas dun, yun na yun. Wala na akong mababago dun sa kung ano man yung sinagot ko. So, Hmm. magho-hope na lang ako for the best kaysa True. i-overthink if mali ako sa ganitong item, mali ako sa ganyan. Pero siyempre di mo Mm. maiiwasan yung gano'n 'no, yung magtatanungan kayo. Tapos parang Oo, after mabibilang mo na yung mga mali mo, 'di ba? mare-realize mo unti-unti. Pero 'wag niyo na lang din talaga di ko alam paano ba, dissociate yourself from the mahirap kasi yun, eh, di ko siya puwedeng sabihin na kaya siyang gawin ng ibang tao. Pero Oo, pero compartmentalize, tama ba? Ewan ko ba, totoo, mali ata. Oo. compartmentalize. Basta Oo. knowing naman na during preparation pa lang, you did your best na.
Oo. There's gonna be less worry while Hmm, waiting or during the exam. oo. Basta ano, basta ako nga, hindi ko ang dami kasi nito, eh, parang habang naghihintay kayo ta's parang nagtatanungan kayo ta's parang Oo. iisip niyo na ang dami niyo ng mali, ganyan. Ta's parang medyo nafi-feel mo na ang down nung energy nung iba kasi parang sila nafi-feel din nila na baka ang baba ng scores nila. Ako parang hindi ko hinayaan na ma-affect din ako ng gano'ng energy. Yes. Mm. As in, di ko alam, winner mindset na lang siguro. Sabi ko, "Hindi, tama ako diyan. Hindi, okey ako diyan." Parang gano'n. As in, yun na lang talaga, ina-attract ko na lang yung energy na, "Hindi, papasa ako, magto-top notcher ako. Kung hindi man, papasa pa rin ako." Parang gano'n lang. Yun lang yung nasa isip ko. Tama, pinoprotect mo talaga yung ano, yung gusto mo, yung mina-manifest mo, eh, Oo, as in. no matter what. No matter what, wala Ayan wala po, eh. talagang wala akong ini-entertain na ibang ano talaga. Kasi parang in reality, masu-surround ka talaga ng iba-ibang energy, iba-ibang siyempre Yes. iba kayo ng experience sa exam, eh. Parang iba, parang feel nila ang baba ng ganito nila, ang baba ng ganito nila, ta's parang somehow siyempre medyo mafe-feel mo na mahahawa ka ng energy na yun. Pero Mm. 'wag mong hayaang mahawa ka ng gano'ng energy or at least motivate each other na 'wag niyo i-feel 'wag niyo na i-down yung sarili niyo now pa lang, ang aga-aga pa. Wala pa yung result, dina-down niyo na yung sarili niyo, 'di ba? Totoo, like help yourself get in a good state muna. Oo, ta's parang i-ready niyo yung mindset niyo na kung ano man yung result, I did my best. If if Yes. if hindi man yun enough, ang dami pa namang chances, pero hindi puwedeng hindi ako papasa, parang gano'n. True, Hindi. non-negotiable, eh, 'no? Gano'n ako no'n, eh, parang hindi man ako pumasa and then so be it. Pero hindi puwedeng hindi ako pumasa. Pero gusto ko yun, yun yung i-borrow yung energy this coming weeks. Gano'n siya talaga, as in malalang ano, malalang pagkadelulu na Pero na it helped you, eh, 'di ba? So, why oo, not? Help yourself talaga. Tsaka true. at least wala kang regrets na, "Hala, sana pala nag-review pa ako ng konti, sana pala sinobrahan ko pa," 'di ba? Oo, mm. Ako enough na talaga sa'kin yung ginawa ko, eh. Kasi kasi at least kasi at least hindi ako super nag-take ng time. Marami akong ibang nagagawa. Hindi ko Hmm. ginawang buhay yung review, which is me all of the time kapag nag-e-exam ng any type of exam. As in, kung tatanungin mo yung mga kasama ko talaga mag-exam lagi, lagi akong last minute mag-review. Pero at the same time naman, mini-make sure ko naman na kaya ko siya i-last minute review din. Parang at least Oo. meron ka ng idea nung kung ano yung exam, hindi ka naman zero knowledge talaga dun sa kung ano man yung exam, 'di ba? And for sure naman lahat kayo, hindi kayo zero knowledge, may masasagot talaga kayo dun sa exam. Mas madali nga yung exam, eh, kaysa sa parang i-imagine niyo na exam, 'di ba? Totoo yan. Oo nga. So, mas madali siya kumpara sa mga mock exams. So, kung yung mga mock exam kaya niyo ng ma-improve yung sarili niyo, eh di sa exam mismo, mas kaya niyo pang iangat yung ano, yung sarili niyo, 'di ba? Yan yung akin, as in bagsak ako sa lahat ng mock exam ko, Never ako pumasa, grabe yung CDEP mock exam. Grabe yun. Oo, buti na-mention mo yun. So, see, basta make sure na you cover as much as you can, yung kaya Oo, mo lang. And like, yung energy pa rin na nilagay mo, be intentional and strategic. so, That's why nag-work kay Glenn yung ano niya, standard niya, na sobrang maximize yung last few weeks. Kasi yun yes. na yung default niya nga. Mm. Wow. Baka naman mag-work din for others kasi Mm. malay niyo lang, 'di ba? Try niyo lang i-maximize yung time na 'to kasi most of the advice na makukuha mo is parang sabi nila, dapat 1 week before the exam chill ka na lang, pahinga ka na lang, ganyan, ganyan. Hindi ko kaya 'yun, hindi ko talaga kaya 'yun.
Mas doon ako magpo-push. Kasi alam kong mas may mare-retain ka kapag kapag mas marami kang inaral dun sa time na mas malapit yung exam. Ganun ako. Mm. Kasi for me naman, ang dami ko pa namang, hindi naman itong board exam ang time para matuto ako. Marami pa akong time para matuto sa Yes. professional world. So parang eto, kailangan ko lang talagang lagpasan tong exam as in. Parang lagpasan ko lang to, done. Aaralin ko na ang buong interior design in my profession. May professional experience na. Parang gano'n. Totoo, parang gate lang siya. So, pwede nyo aralin yung iba later on, pero basta for now, focus kayo sa mga fundamentals, di ba? Yes, oo. Aralin mo Standard. yung handbook natin, yung Oo, interior design, grabe yun. Parang feel ko medyo may iba akong items na namali kasi hindi ko siya nabasa ng buo. late ko rin nabasa yun, so hindi ko na-retain, as long as I can. Ang dami pa namang items nun. Grabe. So, see, yun yung mga regrets namin. Kaya nga nandito kami eh. So, may ganun. We're sharing it with you guys. Oh my gosh. Okay. So, yung next one naman, Glenn, is sa mismong exam day na, nagtatanong sila, ano yung mga dinala mo sa venue? May mga favorite ka bang materials or tools na nire-recommend mo? Ayan. Hindi ko alam, anong favorite? Parang dapat pare-pareho lang kayo ng dala dun eh. Pero meron ako yung parang medicine box na Ay, oo. na lumalabas yung mga kung ano-ano. Yung parang lagayan. Maraming nagdadala ng ganun eh. Tapos parang nainggit ako. Bumili ako. Tapos hindi ko rin na, hindi mo Yung rin naman nasira siya din. Tapos ayun. I think isa sa mga signs ko, kaya feel ko, last ko na yun. Like literally after the exam, nung magte-take na kami ng picture para sabihin tapos na yung exam, nasira siya. So parang sabi ko, okay, this is the sign. Papasa ako. Tapos parang kinonvince ko na yung sarili ko na papasa ako. O, kasi wala ka nang gagamiting medicine box. No? Oo, sabi ko, sira na 'to, eh. So, last na 'to. Hindi na Baka puwedeng naman sirain rin nila yung intentional, sinira. pampasure na ng slot, gano'n. Oo, Grabe. biglang sinira na para pagdating sa dulo, sira na talaga. Grabe. Pero Eh, sa isang anything araw lang talaga, yung design eh. anything to help you feel better, kunin niyo na. Kasi yun talaga yung naka-help sa'kin. As in yung delulo ko na parang, hindi, kahit mali ako diyan, hindi nasira na yung ano ko, eh, box ko, eh. Oo. Pasado na yun. Last na yun. Grabe. What about pagdating sa food, gano'n. Baka may Ah, mga nag-worry dito. Mm. ano, ako kasi 'di ba, yung parang like what I said sa groundwork, kailangan talaga may kain ka, eh, kasi hindi talaga magwo-work yung utak mo kung wala namang nutrients na pinapasok sa katawan. So, meron talaga akong dalang pagkain, pero kinakain ko na siya before the exam. As in yung pagkarating pa lang dun sa venue, okay, kain. Tapos meron akong hindi mawawala sa'kin always ang iced coffee ko. Ah. Pero kasi, if you're like me na parang madali rin, magreklamo ang tiyan, ilabas niyo na beforehand. Kasi kape yun, eh, mas Tama. nakakaano yun, eh. Gano'n naman yung effect sa'kin ng kape. Pero make sure ko na parang nailabas ko na siya before para wala ng problem during the exam. Or madala kayo ng wipes. Pero kasi sayang din yun sa time, eh. Feel ko dapat sa mismong design day, dun kayo walang sasayanging time at all. Totoo. Walang restroom breaks if possible. Oo. Pero alam mo, ang funny kasi 'di ba ano Oo. kami, ang schedule namin 'di ba, parang, ah, matutulog kami sa hapon before the exam, ta's magigising Ah, kami ng gabi, ta's magre-review paano kami. yun? 'Di Puyat. ba parang oo, puyat talaga kami. Pero nag-work naman, eh, so Grabe. Sagad. whatever. Sa ano siya, yung Grabe ang schedule opposite natin, Glenn.
Kasi parang gusto ko talagang dinadala lagi yung momentum ko dun sa exam. As in, need ko ng momentum to go. Ah, Mm. So, kunyari, yung first day, mm. pagkarating namin, ayun yung wala talagang tulog at all. Kasi, Oh my God. pagdating namin sa condo, ayan, nag-set na kami ng, ng ano namin, ng mga gamit namin for the exam tomorrow, may mga dadalhin, ready na namin. Tapos, tsaka kami nag-review. Nag-review kami hanggang mga 3 a.m. or 4 a.m. Grabe na talaga. Tapos natulog sila tapos nagising ulit sila ng mga 5 na. Tapos katabi lang naman namin yung condo, ay yung testing Yung site. venue. So bababa Mm. lang kami. So mabilis lang. So ayun, I mean at least doon naging strategic din kami sa kung saan yung pagtestayan namin. Kasi ayaw namin At sayang ng time sa traffic, for sure traffic eh. tama, So, part din yun. Yung mm, logistics nyo during exam day. oo, if you can na, kasi for sure, pag na-announce na kung saan yung lugar, mag-uunahan kayo eh. Kasi paunahan yan sa kung Mm. sino makakapag-book ng pinakamalapit dun sa exam. Maraming Airbnb na kaming chinek at as in unahan talaga. Oo, no, nung time natin. Tas Oo, ano yun, late notice pa, di ba? Yung sa true. venue. Sobrang late. So kailangan mo talagang, alam mo yun, kailangan mo talagang unahan na o down payment agad sa Airbnb para makuha nyo na. Ganun. Dagdag peace of mind rin kasi yun eh, na okay, secure na yung tutulugan ko during the exam. Alam ko na paano pumunta doon. Ganun. Mm. Pero if ikaw yung someone na parang uwian ka pa, Ah, edi yeah. strategize mo na rin yung kung paano yung logistics mo, kung anong gagawin mo dun sa time na na-stuck ka sa traffic, kung ano yung gagawin mo sa time Totoo. na nakaano. Kung ako yun, nagre-review pa rin ako. Kaya rin sa traffic Very ako, Glenn. nagre-review pa rin ako. Tapusin ko yan hanggang kung ano yung maabutan ko sa review. Sige, yun. Para at least, kampante ako na until the very end, until the very last stretch, I did what I can. Parang ganun. Oo. Tsaka yung momentum mo nga, no? Parang hindi ka nagpuyat eh. Parang for you, it's like activating or warming up agad. Oo. Parang gano'n. Tas 'di ba yung utak mo nun parang nandun pa yung momentum mo, nandun pa yung Oo. isip mo na nag-iisip ka. Tas pagpasok mo sa exam, 'pag nag-start na yung exam, continuous yung parang brain mo na nag-iisip ka, tas continuous siya sa pagsagot lang na gano'n. Tas parang chill lang ako 'pag sumasagot. Kapag hindi ko alam, next item, balikan kita mamaya. Tas parang minsan, di mo talaga alam kahit balik-balikan mo. Do'n ka na i-let go mo na lang, manghula ka na lang and pray for the best. The best, Maraming totoo. gano'n, eh. Uy, totoo yung prayers. Yun talaga yung kung ano mo, pang-fill mo ng gaps. Kaya sobrang real ng ano, ng mga advice. Oo, Grabe guys. Good energy na lang yung ano, nire-remind namin sa inyo during this time. oo. As in, try Kasi to for ano, sure, oo. try to get into the mindset na di ko alam, parang basta hindi defeated mindset. Kasi may mga Yeah. parang masu-surround ka ng gano'ng energy din, eh, talaga. As in, siguro kung marami kayong nagre-review in a group, meron talagang parang ibang type of nagre-review na parang gusto nila dina-down nila yung sarili nila, parang gano'n. Hindi ko alam, may mga kilala akong gano'n. Parang parang gusto nilang dina-down yung sarili nila para Para mag-motivate, gano'n. oo, gano'n. Gano'n yung way nila. Ah, So iba-iba rin talaga. Pero ako, ayokong i-down yung sarili ko kasi ayoko lang ma-feel down. Hindi lang siya nagwo-work for me oo kapag nga, hindi parang mas positive yung gusto namin ni Glenn. Gano'n yung ano namin. oo, meron din talaga. Ayun, nakapasa siya. So baka Ah, mag-work din. galing. Oo nga. Grabe again and again, no? Parang know yourself pa rin. Discover talaga Hmm, what kung ano ba works yung best for ano, you. kung ano ba yung nagwo-work for you before, kung ano yung kasi nandito ka na, eh, naka-graduate ka na, eh. So for sure napasa mo na Oo. lahat
exam mo, 'di ba? Kasi kung hindi, ba't ka nandiyan, 'di ba? Kailangan Oo. so, Oo. know what works for you talaga. Oo, parang refinement na lang rin yung board exam na, okey lahat pala ng eto na na-try ko nag-work, so maximize ko lang ulit. Mm. So may iba actually nakakatuwa na parang nag-future pace na sila. Anong Nandun future? sila sa parang nandun na sila sa part na, parang naging confident na ako sa podcast, so ano kayang ilo-look forward ko after the boards, gano'n. So Ako oo, sige, go. eto, how did you find your first opportunity after the exam? Baka daw may mga tips ka on what to look for in a good company or firm, ayan. Nandun na pala sila. Ang bilis, wait lang 'Di ba ang galing 'no, yung iba? ako ang sasabihin ko sana, sobrang confident ko na napapasa ako, nagde-design na ako ng barong. Ay, oo nga. As in as in parang sabi ko, "Ano kaya susuotin ko?" As in dapat siyempre kung alam mong papasa ka, kailangan meron ka ng May susuotin, damit ka kailangan na, oo. kailangan hindi lang normal barong na binili mo lang. Dapat gawa mo talaga, gano'n yung ano ko, gano'n yung iniisip ko ng time na yun. So parang nung nung naghihintay pa lang ng results, iniisip ko na, ano yung design ng barong ko? Oo nga, ang tagal mo na palang iniisip yun, Glenn, Oo, grabe. pero di ko lang siyang ginawa. As in 3 days before the exam. Hanggang sa oath-taking, last minute. Pero 'di ba Glenn, may ano ka nun, may existing firm ka nun, pati projects 'no, even after the exam? Mm. Kaya medyo ano din ako, kaya kaya din parang well, siguro context kung bakit hindi rin ako maaga nag-start sa review. Kailangan ko ng pera. Hindi ako Mm. hindi ako mabubuhay na parang like in a month wala akong sweldo. Kasi Actually. parang after graduating, self-sustaining na ako. Hindi na ako parang humihingi ng Hmm. allowance sa parents or as in as in self-sustaining na talaga. Pero ayun nga, kaya yun yung circumstances ko why I had to parang work muna and then Okay. Mm. oo. Kasi hindi naman like if you're like me na hindi ka naman, gifted with uh, the privilege na makapag-review lang on your own and hindi Mm. isipin yung finances. Siyempre parang siguro kung meron man nakakarinig nito na same circumstances 'no, makaka-relate ka dun sa finances part na hindi madali ang review kasi ang gastos, 'di ba? Dami mong ilalabas na money. Totoo. Tapos tapos kailangan Oras. compensate Hmm. sa kita mo, sa income. So, work extra hard, ganyan. Totoo Kaya yan. naman yung tanong, Sabay ka na. Valid yun. Okay, yung ano yung tanong nila is, yung mga tips on how to look for a good company daw or firm. siguro ito talaga yung tip ko. Well, hindi pa naman 'to after the boards, kasi ayun nga, like na-mention ni Mika, meron na akong pinagwo-workan. Ah, Mm. since alam naman ng employers niyo na kunyari kaka-take niyo na ng boards or kunyari fresh grad pa lang kayo, wala pa talagang masyadong laman yung portfolio niyo or hindi pa gano'n ka-refined yung portfolio niyo. So, idaan niyo sa ganda, idaan niyo sa presentation ng portfolio. As in, nag-work yan for me, as in kung pangit man yung plates ko nung nung ipapakita ko lang siya na mukha siyang maganda, 'di ba? Para kapag nakita nila, "Oh, wow, hindi hindi pa gano'n ka-refined." Kasi siyempre ano pa siya, nag-aaral pa siya, hindi pa 'to actual Totoo. projects, 'di ba? Pero gets nila na meron kang eye for design kasi maayos mo pinresent, meron kang eye for presentation, 'di ba? Tapos Mm. na-appreciate nila yun, na-appreciate yun ng employers most of the time, lalo na sa'tin sa design field. Oo, Kasi very kasi visual. very visual tayo, designers tayo, tapos yung resume mo tsaka yung portfolio mo ang pangit, 'di ba? Parang, hmm, edi gets na nila agad na parang
ito yung kaya mong ibigay na design. Well, di kami sinasabing pangit. I mean, depende kasi baka gusto mo minimalist, di ba? Meron namang Mm. minimalist that works. pero, 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 try nyo effortan yung portfolio nyo after. Kasi, Totoo. yun yung ano mo yun yung bala mo. Ako ngayon, wala pa akong maayos sa portfolio kasi pa lang ako. Pero oo nga, parang medyo hilaw pa kasi even after boards, 'di ba? Tapos Yes. kaka-graduate lang. Medyo hilaw pa yung portfolio natin. So, bawiin natin sa ibang aspects. Oo, ganun talaga, no? Parang lagi kang babawi sa ibang ano aspects para ma-compensate mo kung ano man yung kung saan ka naglalak, 'di ba? Oo, Sa parang board. opportunity na lang rin na, ay, kaya ko palang pagandahin pa yung presentation kahit hindi pa muna yung renders ko or what, 'di ba? Oo. Yun siya. Magkakalaman yung portfolio nyo eventually. Tsaka siguro ito yung pinaka wise approach ko para maging happy ka rin kung saan ka magwo-work. I go. Mm. Try nyo mag-apply dun sa firm na nagre-resonate talaga sa inyo. Like kunyari yung design style, yung Yes. yung hindi, mostly yung design style eh. Parang yun yung ano mo eh. Yun yung yun yung identity mo rin eh. Parang kapag nag-identify ka dun sa design style ng pinag-workan mo, somehow happy ka rin sa outputs mo. Kasi pareho kayo ng ano eh, pareho kayo ng aesthetic na gusto ma-achieve. Ako 'di ba yung pinag-workan ko, Studio Mara, Mm. sobrang Align sa'yo eh. sobrang swerte ko kasi as in naghihintay ako dun, hinihintay ko talagang ano ko, pansinin ako. As in Mm. yung sa internship period namin, parang lahat sila may internship na, ako naghihintay pa rin. Pero it was all ano, worth the wait kasi Totoo. I was able to grow, I was able to learn so much and mas ma-refine pa yung eye ko for the kind of design ah that that I want to take. Mm. Basta yung path ng design na yon. Kasi iba-iba naman yun eh. O, iba-iba naman tayo per designer. Iba-iba Mm. yung kinikater nating clients, yung niche natin kung meron man. Diba? So parang understanding your ano talaga, self para happy ka rin sa kung saan ka man mag-work. Super important. Kaya as much as you can, kung kaya nyo nga magsimula dun sa gusto nyo na talagang style, no, Glenn? Or gusto Oo. nyo maging mentors, shoot your Mm-mm. shot. Yes, shoot your shot talaga. So gandahan niyo yung portfolio niyo para kasi ano, eto same lang din naman sa ano eh, same with any other ah kunyari mapa-boards man, Mm. mapa-presentation man sa client, parang know kung sino yung audience niyo. So kunyari, Mm. kung mag-a-apply man kayo sa gusto mong firm, kilalanin niyo yung firm na yon. Tapos True. try niyo i-align yung aesthetic niyo sa aesthetic nila kasi mas ma-appreciate nila yun, 'di ba? Na okay, pwede natin kunin 'tong si designer na 'to kasi align siya sa atin. Kitang-kita naman sa portfolio niya na align siya sa atin. Sa board exam naman, siyempre kilalanin niyo kung sino yung magche-check, 'di ba? Eh di yung ano, Oo. eh di si Ma'am Sonia. Oo. Ano ba yung case niya? Totoo yan. Na-mention rin ni Jenna yun eh. As in, 'di ba? Kaya alamin niyo yung taste at kung ano man yung gusto makita ng clients niyo. Kasi ganun sa real world. Kailangan niyong i-impress yung clients niyo. And mas marireflect nyo rin yung gusto nyo. 'Di ba? Mas mamimit nyo sila halfway. Kung kaya mo rin i-assert na, okay, ito yung style ko and this is how it solves your problem. Ganon. So, Mm. ganon rin siya when looking for a good firm that fits your style. Shoot your shots. Yes. As in talagang ano, kung kaya niyo lang kung kaya niyo lang mag-wait. Pero Oo. kung parang masyado ng mahaba yung time na wala kayong work, ganyan, siyempre, strategize din talaga. Kung Get paano. yourself in the field. Oo. Yun. Kapag Wow.
Grabe, sobrang juicy. Natalon natin sila sa ano, worrying about exam to, ayan na, portfolio na. O, di ba? Oo. Isipin niyo muna yung susuotin niyo sa ano, sa outtaking. Oo nga. Actually, ang fun kaya ng ano, idea na yun. Na yung Oo. OT agad. Please mag-dress up kayo, please. Totoo. Share Kailangan niyo na lang maganda sa kayo. amin ng mga yan. The things that no one mentions. Mm. Ayun. So, guys, I guess see you on the oath taking. Yun na. Yes, be on the outtaking talaga. Yun dapat yung mindset. Dapat Oo nga. sa outtaking ka. Wala na result, pasado na. Nandun na eh, no? Bawal ka na talagang ano, hindi makatik ng exam or whatever. Kasi nasa oath taking ka ni. So, ayan. Mm. Ganong level tayo dito. Okay. So, any final words of encouragement, Glenn? Okay, final words ulit. Siyempre, valid yung nafe-feel ng lahat na True. Mhm. na yung anxiety, yung yung pressure to do well. But again, it's all about turning them into your advantage than parang using them para hilain kayo pababa. Kasi Yes. you want the best results. So, mas ma-achieve mo yun kung tatanggalin mo yung reason kung bakit ka mahihila pababa. So, Mm-mm. ayun, try to work on the mindset talaga. Dahil nga sa mindset magic tayo. Totoo. Kaya nga nandito yung podcast na to eh. Uh, Psychology yan, guys. work on the winner mindset talaga. Kasi Yes. if not, then hindi talaga, well, siguro swerte kung if everything aligns with you. Pero if intentional ka, now pa lang, parang you can always achieve what you want to achieve. Basta iput mo lang Totoo. mindset mo, do it, na makukuha mo siya. You can do it. Wala namang mag-limit sa'yo, ikaw lang. So, Yes. The well, classics. oh, Mm-mm. ayun So, lang. una pa Yun lang. lang. See you sa outtaking. Grabe. See you sa taking. Grabe. Thank you so much, Glenn, for being here. Super Q&A nila. Extra reassurance. Di ba ang reassuring namin? Oo. We got you. So, if may mga questions kayo, diretso nyo daw kay Glenn. Joke. Sorry guys, medyo matagal ako mag-reply, pero mag-reply naman. Yes, nandiyan lang naman siya. Or send nyo rin sa akin, whichever. Basta, we're here naman, magre-reply kami. Oo. We do our best. Yes. So, that's Sorry, medyo all. medyo busy kasi, eh. Sabi ka na. Nag-disclaimer. Ang important ay nasa oath-taking kayo. Mm. Thank you, thank you. So, thank you, Glenn. Thank you, That's a Mika. wrap for today's episode. I hope these insights gave you clarity, courage, confidence, and peace as you prepare for your own board exam journey. So, if you are serious about passing, make sure to follow Mindset Magic with Mika so you don't miss an episode. We're here to set you up for success. Until next time, trust yourself, take up space, and keep going. You got this. You are the main character of your life. If this episode sparked something in you, share it with a friend or tag me at Mikadaria on Instagram. I'd love to see how you're stepping into your magic. And if you're loving the podcast, please leave a review. It helps more visionaries, achievers, and creatives like you find this space. And as always, let's shift into our main character energy together. Keep shining, keep creating, and I'll see you in the next one.